Grabe naman talaga ang gulong na 'to mga sir. Kaya naman naisipan ko na irekomenda sa kanya ang gamit kong gulong na kaya naman agad ko nang dineliver kay Kuya Cha yung kanyang order na gulong. 80-80 nga pala ang size niyan. Ito nga pala yung kanyang gulong, oh, grabe na yung pudpud. Pero mapapansin nyo yung kabila, sobrang kapal pa, di ba? Tapos yung kabilang side, ayan yung itsura. Labas-labas na yung ply. Kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik ay binaklas ko na agad yung kanyang gulong sa harapan. Pinukpok-pukpok po, grabe naman talaga yan. At medyo nahirapan nga ako dyan sa part na yan magtanggal kaya kinailangan kong gamitan ng panikwat. Ayan o, hinila-hila pa natin tapos hindi agad nalaglag yung kanyang gulong. Pagtanggal ko nga pala ng gulong ay agad ko na agad binaklas yung pito niya. Kasi nga kailangan natin tanggalan ng hangin bago natin siya masikwat. Siyempre, alangan naman na sikwatin mo agad kahit may hangin pa. At kumatas na nga yung expire na tarsilant na napakabaho. Napatakip sila lahat dyan ng ilong dahil nga ang bantot talaga. Yan, sikwat-sikwat na ang ginawa natin dyan para naman matanggal na yung kanyang gulong. At pagkatapos nga niyan ay agad ko nang nilinisan ng kanyang mags dahil may mga tira pang tersilant na namuo dun sa kanyang mags. Pagtanggal ko ng pito, medyo ako nahirapan dahil bumibilog yung tornilyuhan. Pero agad ko na rin naman natanggal at ito na nga yung ipapalit nating bagong pito niya. Kinabit ko na at in-install para naman na akin nang maikabit yung bagong gulong ni Kuya Cha. Kinuha na nga po pala ni Boss Bon Motovlog yung cellphone ko para naman mabidyohan daw ako ng maayos. At syempre, na yung pangmalakasan nating gulong, ang Shipa. Baka Shipa yan. Tignan mo naman oh. Pagtanggal pa lang ng balot, napakahirap na. Ganyan sila ka-quality. Dahil sa balot pa lang, malalaman mo na talagang napakatibay na ng gamit mong gulong. At ayan, i-flex muna natin. Napakaganda ng texture, di ba? Baka Shipa yan. Ikakabit na natin siya sa mags ni Kuya Cha. At yan na nga, sisikwatin na natin para naman maikabit na at malagyan na ng tersilant. Kaso nga lang, may isa pa akong problema dyan. Dahil ang aking pambomba ay nasira. Kaya nagkailangan natin tawagin ang isa nating tropa, si Boss Kigs Venture. Ayan o, inaayos niya muna yung pambomba niya. Nung binobombahan na namin gamit yung air pump na binigay ko sa kanya ay hindi namin mahanginan kaya naman nagpa siya kami, nadala na lang siya sa vulcanizing shop. Ninangina na nga ni Kuya, sabi pa dyan ni Kuya ang baho daw ng tersilant baka expire na. Sabi ko yung luma yun. Ininstall na nga namin ni Boss Kigs yung mags ni Kuya Cha kasi nga kailangan na namin maikabit dahil magdi-deliver pa siya. Kaso may isang problema dahil yung tapalodo ay sumasaya dahil malaki nga pala yung gulong na naipalit niya. Hindi daw niya kasi alam na sobrang laki pala nung na-order niya. Kaya naman agad nang binaklas ni Boss Kigs Venture yung tapalodo at amin ang kinabit yung gulong ng pansamantala. Si Kuya Cha na daw bahala magpakabit nung kanyang tapalodo at lalagyan na lang ng bracket. At ayan na nga, tinesting na ni Kuya Cha at masaya siya dahil may bago na siyang gulong. Isa na namang satisfied customer. Baka Shipa yan. At kung nakarating ka hanggang dito ay maraming salamat sa iyong panonood. Grabe 'di ba? Nasayang ko na naman yung 3 minuto ng buhay nyo. Pero maraming salamat sa panonood. Bye bye!